Magandang araw Luzon, Visayas at Mindanao. Magandang araw Marinduque sa ating 218 barangay sa ating lalawigan. Narito po muli ang programang magataguyod sa mga programa at magagandang gawain sa ating barangay. Ito po ang programang Aksyon Barangay. At ako po muli ang inyong makakasama, ang inyong kabarangay ka Adrian Rosales. Live po mula dito sa Silid Pambalitaan ng Marinduque News Network at ng ating pong programa Action Barangay. Napapanood po tayo via Facebook Live sa Marinduque News Network at sabay napapanood din po tayo sa MNN TV3 at sa Lucky 7 Channel 3 sa mga bayan ng Gasan, bayan po ng Mugpog at bayan po ng Buwak. At muli po malugod po kami, nag-aanyayang samahan niyo po kami sa atin pong mahalagang talakaying pag-uusapan ngayong araw pong ito. At ako po'y malugod din na nag-aanyayang ibahagi po nyo, i-share po ninyo itong ating programa at sa lahat ng ating mga kabarangay na nanonood po ngayon. Pwede po kayo makibahagi, pwede po kayo magpadala ng inyong mga comments and suggestion upang ating pong matalakay dito sa ating programa. Sa loob po na isang oras, tayo po muling magkasama sa ating palatuntunan. And of course, meron din po tayong special episode po ng ating programa. Ano po, yung pong ating pitik ng kabarangay. Ang tabayanan niyo po maya-maya din yan. Binabati rin natin ang lahat ng ating mga barangay official, ang ating mga barangay captains, ating mga barangay kagawad, ang ating po mga SK chairman and kagawad, ang ating mga volunteers, ang ating mga BPAS, BHW, BNS, BSI at lahat ng ating mga volunteers sa ating barangay. Binabati rin natin ang ating mga kabarangay sa iba't ibang bahagi ng ating bansa, mula Apari hanggang Hulo. Binabati rin natin ang ating mga kababayan sa iba't ibang panig ng mundo, sa Amerika, sa Canada, sa Australia, sa Europa, sa gitnang silangan at dito sa Timog Silangang Asya. Sa ating mga kabarangay nanonood po sa ating programa dito sa Mimaropa Region, sa buong Romblon, Mindoro Oriental at Occidental, maging sa bahagi ng Palawan. At binabati rin natin ang ating po partner sa National TV, sa GNN TV. Ang ating sa barangay tayo si Idol Botch Serrano ng sa barangay tayo, At binabati rin natin lahat ng ating mga kabarangay ng belated Happy Valentine. Kumusta po ang inyong Valentine? Naging masaya po baga? Ayan, sana po ay kaakibat po nito ay yung pong tinatawag nating kasiyahan at pagmamahalan lalo na sa ating mga kabarangay. At wag na nating patagalin, tayo po ay tuloy-tuloy na sa ating pong mahalagang talakayan ngayong araw pong ito. Sapagkat usapang puso pinagdaanan natin, syempre ay marami nag-enjoy na mga kabataan. At kumustahin natin ang ating mga kabataan ngayon. At atin ngayon makakasama isang leader ng kabataan na nagbigay sa atin ng panahon na makapanayam natin sa ating programa. Sabi nga ni Dr. Jose Rizal ng ating pambansang bayani, ang kabataan ang pag-asa ng bayan. Kaya huwag na nating patagalin, ipakilala na natin at i-welcome sa ating programa ang isang leader ng kabataan. Ito po ay mula po sa bayan po ng Mugpog, ang ating PPSK President at ngayon ay ating kapiling si SK Napoleon Apol Largado III. At sa maikling palayaw ni Sir Apol. Ayan. Welcome to our program, Sir Apol, at magandang araw sa iyo. Mapagpalang mapagpalang araw po sa atin lahat. Ako po ay magpapakilala. Ako po si PPSK President Napoleon III M. Largado. Tawagin na lang po ninyo ako sa ngalang Apo Largado. At binabati ko po pala ang aking mga kasamahan sa SK ng Mugpog at sa munisipalidad ng Mugpog, ang ating mayor na si
Mayor Leo Livelo, at ang ating pong congressman na si Lord Alan Velasco, at Gov. Presby Velasco at si PA Mike po, at sa aking pong barangay na pinagmulan, ang Barangay Mataas na Bayan na mahal ko po. Shoutout po sa mga kabarangay ko dyan, at sa Sangguniang Barangay po. Ayan, thank you Sir Apple sa pagkakataong ibinigay mo sa atin At siyempre binabati natin ang inyong SK Federation President na lalawigan. Bakibatiin na rin natin Sir Apple. Shoutout din po kay PPSK President Bertinos Valencia. Salamat po sa inyong pagbibigay pansin sa ating munisipalidad na Mugpog. Ayan. At maraming salamat Sir Apple sa pagkakataong ito Ayan, at siguro tanungin natin si Sir Apple bago ang lahat sino ba si Sir Apple Largado III bukod sa pagiging pogi at action man. Sino ba si Sir Apple Sir Apple, go ahead. Si PPSK Apple po ay isang mabuting bata kung sa totoo lang. At ako po ay mula sa Barangay Mataas na Bayan. Ang mga magulang ko po ay mula Laon, yung father ko po, at yung mother ko po ay galing sa Mataas na Bayan. Ang mother ko po ay kasalukuyang teacher po siya sa Marinduque National High School, kung saan po ako nagtapos ng high school. At ako po ay graduated ng BS Criminology sa Manila. Ako po ay working student na nagfo-food panda nung panahon ng nag-aaral ako ng college, at ako din po ang nag-alaga sa katuwang ng aking magulang sa pag-aalaga ng aking lolo dito sa Marinduque na amputated po ang paa. At yun lamang po, ako po ay malalapitan nyo kung saan nyo ako makikita, at sabihin nyo lang po kung anong problema nyo sa inyong barangay. Ayan, sabi nga ni Sir Apple, madali siyang kausap. Kaya, paano pag ang sasabihin sa iyo, Sir Apple, ay crush kita? Ayan. So, thank you, Sir Apple, at mula sa pamilya, naglilingkod din sa ating pamayanan dahil isang guro, at graduate ka na ng BS Criminology. Ayan. Pero hindi krimen ang pinag-aaralan niya, Ayan. Sila yung ang pinag-aaralan kung paano malulutas ang kriminalidad sa ating pamayanan. At ngayon, ay nagagawa na rin naman niya sapagkat siya nga po ay Sangguniang Kabataan chairperson, at the same time ay presidente ng Sangguniang Kabataan sa bayan po ng Mugpog. Ayan. At shoutout nga pala kay Mayor. Nakalimutan kong batiin, at least nabanggit, naalala ko. Kuya Mayor, Kuya Leo Livelo. Ayan, at nanonood din po sa atin. Ayan, sige, go ahead Sir Apple. Siguro ang una nating tanong, kumusta ang Sangguniang Kabataan siguro sa pangkalahatan na sa inyong bayan ng Mugpog, sa pagkakataong kayo naupo, sa ilang buwan pa lamang na kayo nakaupo, kumusta ang ating mga Sangguniang Kabataan? Sa totoo lang po, napakarami nating challenges sa pagkaupo pa lang. Para pong ito ay kumbagay blankong papel muna sa una. Unang-una po, sa binganib po ng matatanda, mahirap po sumabak sa gera ng walang bala. Mahirap po talaga. Pero yung madidiscover nyo po is nakapalibot lang po pala sa inyo yung bala, which is yung mga SK na nandyan para sa iyo, para tumulong. Ito po nagbigay sa akin ng inspirasyon para ibigay yung all-out service ko sa kanila. Hindi po ako politiko, ako po ay public servant na nakaupo bilang PPSK na Mugpog. At isa-isa ko po pinupuntahan ng mga barangay ng ating bayan para magkaroon sila ng kapanatagan na hindi ko po sila papabayaan, at ipupush ko po sila para bigyan pansin ng ating mga kabataan at makapag-implement ng magagandang project. Sa totoo lang po, meron na po tayong 10 approved na budget sa Sangguniang Bayan, at ang mga sumusunod ay ang Mataas na Bayan, Gitnang Bayan, Villa Mendez, Market Site, ng Kauno, ng Kados, Anapog, at yung mga the rest po is nasa Sangguniang Bayan, nasa queuing pa po. Yun lamang po ang update po sa Bayan ng Mugpog sa mga challenges. Meron pa po pala sa BAR, Sir, Adrian. Sa BAR po, medyo nahihirapan po kami kumuha ng yung ibang mga barangay kasi syempre po hindi po sila aware dun sa mga kailangan ipasa, which is ginagawan ko naman po ng solusyon. Meron na po tayong mga SK team na nasa kalahati na po ng 36, at meron na rin pong mailan-ilan na nakapag-band na po sa ating mga barangay.
Oo. So, ako yung natutuwa, lalo na doon sa una mong tinuran na SK, hindi ka politiko kung hindi ikaw ay public servant. Ano po? So, sa binabanggit mo sa ilang buwan pa lamang ng mga challenges na inyong kinakaharap, pero may accomplishment na. Doon mo makikita yung talagang trabaho ng isang public servant. So kaya ito'y napakagandang mapakinggan at siguro sa mga SK official na nanonood po ngayon, SK Federation sa iba't ibang bayan sa ating lalawigan ay kaya nga po meron tayong ganitong programa para at least makita, marinig ninyo. Ano ba yung ginagawa ng aming mga kasama para masolusyonan itong mga problemang inakaharap. At napakagandang mapakinggan na sa ilang buwan pa lamang, although may mga challenge, sabi mo nga from scratch paper, ay narito kayo ngayon, blankong papel, ay meron nang nagagawa kayo. So, paano mo ito nasimulan? Pwede bang ibahagi mo para at least maintindihan din ng iba natin na nagdadaan din sa ganitong mga challenges? Unang-una po, nagkaroon po ang Sangguniang Pambayan ng Mugpog ng isang meeting na kung saan nabubuo po yung brainstorming ng bawat isa. Nagkakaroon po kami ng suggestion kung ano yung mga plano. Way back December 2023 po, yung 36 na barangay po ng ating Mugpog ay naikot ko na sa totoo lang. Minsan nga ni po sa isang araw nakakaikot ako sa 8 barangay, umuwi po ako 4 AM ng umaga. Wow. Iniikot ko po yung pagbibigay nila ng gift giving sa ating mga bata, yung 3x3 basketball tournament, volleyball, ML tournament, at ang iba pa pong mga project nila is yung mga clean drive, support po tayo dyan. Gusto ko po kasi na maramdaman nila na hindi ako, kumbagay, hindi po ako mahirap lapitan na tao. Gusto ko po maramdaman nila na as family po kami sa Mugpog dahil sabi nga ni po ng matatanda, hindi po nag-work ang isang walis ng mag-isa kalaang. Ga-work po siya as band ng marami. Correct. Kaya po gusto ko po, magkasama-sama po kami para ang isa po naming motto sa bayan ng Mugpog, atin ang awit na to, ang awit ng kabataan. Ayan. So, napakagandang boto niyan, SK, Atin ang awit na ito, ang awit ng kabataan. Kumbaga, ito'y isang lingwahe, na nagpapahayag ng saloobin at kalagayan ng ating kabataan, So, ano pa ba ang challenge? Alam naman natin na from pandemic, matagal na nakulong yung ating mga kabataan dahil nga hindi makalabas. Kasi kayo yung talagang bukod sa senior, kayo yung kabataan talagang limitado at matagal-tagal bago kayo pinayagang makawala o makalabas. So ano yung mga challenge din na nakikita mo from ang tawag natin from pandemic situation going to our situation ngayon, ano yung nakikita mo mga challenge sa ating mga kabataan? Way back pandemic era po na sobrang tumaas po talaga ang percent natin sa, kumbaga, nag-elevate po talaga yung ating depression, yung sa mga bata, yung anxiety, sa totoo lang. Meron po ako ditong programa sa Bayan ng Mugpog na gusto ko pong isakatuparan sa tulong ng aking mga SK. Unang-una po, na first step, ito po yung 3 step. Unang-una pong step na gusto po namin isakatuparan sa aming kada barangay ay ang mental health symposium and seminars. Tapos hindi po dito natatapos yun dahil alam naman natin na nandun sila para makinig. Hindi naman po natin nakikita kung paano nila ina-apply yung mga ganyang bagay, ganitong bagay, kung consistent ba sila doon sa ginagawa nila. Second step ko po doon, ipapasok ko po doon yung SK Gym kung tawagin. Magkakaroon po ang bawat barangay na Mugpog ng SK Gym na kung saan magkakaroon ng pribileyo ang ating mga kabarangay na kabataan, hindi lang po kabataan at ang ating mga kabarangay na gumamit ng libreng gym dito sa ating mga barangay. At bilang transition po ng kanilang depression tsaka ng anxiety, i-divert po natin ito sa ibang level ng ng aktibidad na kung saan ma-inspire sila. Kasi po ang naisip ko po na idea ko po dito sa SK Gym is personally po naranasan ko na rin ang depression sa totoo lang. Ang way back 2020 po hanggang 2022, medyo mababa po yung aking moral nung hindi ko pa nakikilala ang fitness and wellness. Nung nakilala ko po ito, tumaas po yung aking moral, nagkaroon po ako ng confidence sa sarili ko at naging independent po ako sa sarili ko. Ito po yung nakikita kong way na SK Gym dahil kung mag-i-invest ang ating mga kabataan sa kanilang sarili,
parang edukasyon din po itong fitness. Ang fitness po kasi hindi po ito nananakaw ng ibang tao. Ang fitness is investment natin. Hindi man financial or pera or lupa, ito po ay hindi mananakaw sa atin dahil ito po ay pansarili nating katawan. Ito po ay magagamit natin sa pang-araw-araw nating buhay at matutulungan po natin ang ating mental health na magkaroon ng mataas na moral at kayang tumayo sa sariling paan ng ating mga kabataan. Maglulunsad po ako ng 100 days challenge sa ating mga kabataan ng bawat barangay para magkaroon po sila ng willingness na baguhin yung sarili nila para kumbaga matuto sila sa tumayo sa sariling paa nila para in the near future magkaroon sila ng sapat na lakas para malampasan lahat ng mga challenges. Ano yung kinukompose nitong 100 days? Sa loob nitong 100 days, magkakaroon ng ating barangay ng ng monitoring sa kanila para magkaroon sila ng commitment dun sa gawain na 'yon. At syempre po hindi rin po natatapos sa 100 days lang. Dahil sabi nga ni po, nagamula ang attitude ng bata, ang anxiety, depression, at kung ano yung nakikita mo sa kanyang personalidad is nagamula sa ating tahanan. Gusto ko po sanang itap ito sa Sangguniang Barangay para magkaroon po tayo ng parenting seminar sa ating mga mother and father sa ating barangay para po matuto po sila sa pag-guide ng ating mga bata para hindi na po mahirapan yung ating mga kabarangay na i-guide ang ating mga bata. Oo, napakaganda nito SK. Dahil actually yan ay pinag-uusapan namin sa panlalawigang konseho ng ating PNP na alam naman natin ang PNP ay siya nag-handle talaga ng mga iba't ibang mga hindi lang sa krimen, mga problema. Mayroon silang kikidat, mayroon silang tawag ito sa mga sa front desk para sa mga kababaihan at sa mga kabataan. So, mayroon kayong programang 100 days na tinatarget. Ano nang status nito ngayon, SK? So far po, iniintay namin yung budget namin na ma-approve lahat at magkakaroon po kami ng meeting by March or by April na gusto ko po na mag-commit lahat ng SK na Mugpog yung 36 po para maisakatuparan namin ito. Para tulong na rin po sa ating mga kabataan na ma-divert ang kanilang attention, hindi lang po sa mag-asawa sila sa pang-araw-araw nilang buhay. Meron din pong challenges sa kanilang buhay na commitment ba? Oo, tama. Kasi kinakalang ma-divert natin kung ano yung activities ng mga kabataan ay ma-divert natin para mas mabigyan natin ng attention yung ating mga kabataan. Sabi ko nga magandang mga programa ito is kay hindi naman kasi alam na natin na minsan nagiging source din ng depression yung lagi bang parang bawal ito, bawal yan, 'di ba? Iba kasi yung kabataan ninyo sa kabataan namin Oo. So totoo. Dahil noon, parang nung panahon ng kabataan namin, umiikot lang kami sa apat na sulok na aming bahay, ng paaralan, Ay ngayon marami ng kumbaga pwedeng galawan yung ating kabataan, nandiyan ang social media, at iba't ibang mga aktibidades na pwedeng pagmulan din ng problema ng ating mga kabataan. Pero sa ngayon, ang ginagawa ninyo, kung ano yung mga ginagawa ng ating mga kabataan, aktibidades, dinadagdagan pa ninyo at kino-convert ninyo o dinadivert ninyo para marating yung programang sinasabi mo. Tama ba tayo dyan, SK? Opo, tama po. Tsaka po, banggitin ko na rin po yung plano ng SK Federation ng Mugpog na may monthly po kaming mga gawain. Babatiin ko po muna sila ng Happy Valentine's, belated Happy Valentine's po sa ating lahat. Kahapon lamang po naglunsad po kami namigay po kami ng mga bulaklak at candies at chocolate sa ating mga kabataan sa tapat ng simbahan ng Mugpog Church. Ayan po. At masaya po kami na nakakatulong kami at nakakapag-serve kami sa ating mga kababayang Mugpogenyo. At ang next po namin target by February 17 is ang outreach program po sa barangay ng Seaside ng Mugpog. Ang mga sakop po dito ay Balanacan, Gisian, Argao, Silangan, Sayaw, Pai. Dito po maglulunsad po kami ng outreach program. Kasama na rin po dito ang feeding program. Next naman po by March meron po kaming free TDC na inorganize ko po sa tulong ng ating mga SK. Free TDC po sa by cluster. Unang-una po muna is ang poblasyon area na gaganapin po is March 11 to 12. Tapos ang
seaside area or highland area. Hindi ko pa po ma-settle yung dalawa at pinapagpilian pa po. Bali, magkakaroon po dito ng TDC sa March 18 to 19 at March 20 to 21. Take note po, meron po akong pa-free raffle ng helmet tsaka mga motorcycle Wow. gears. Ito po ay kumbagay reward po sa mga bata at sa mga kababayan natin na pupunta dun sa lugar na yon para makapag-register. At goal po namin mga SK na walang lisensya sa bayan ng Mugpog. Goal po namin lahat tayo ay angat, lahat tayo ay may lisensya at susunod sa batas. Ayan. Clap, clap, clap kay SK, ano? Totoo, SK, ano? Ako nag-observe lang sa'yo habang ongoing ating programa. At siguro nag-observe din yung ating mga viewers. Like si Sir Blair nanonood. Sir Blair, di maano. So, Shout out, sir. Shout out kay Sir Blair. Ayan, ang galing nitong ating leader na ito. Oo, sabi nga natin, ating programa pupurihin yung mga talagang gumagawa naman sa ating pamahalaan. Alam nyo kung anong obserbasyon ko? Oh. Sir SK. Kasi, lahat ng sinasabi mo, wala sa kwaderno. Alam mo yung ginagawa mo. Ano po? Kasi, kabisado mo yung mga barangay na kung saan may programa ka. Kabisado mo maging yung date ng mga programa mo. Ibig sabihin, hands-on ka sa yung ginagawa. Ano po? Sa totoo lang po, wala po kung dun sa mga picture ko po sa profile ko sa Facebook, pwede nyo pong i-visit yung PPSK Apo Largado. Wala po akong photographer, wala po akong secretary. Lahat po sarili kong gawa. Yung 3 months, 2.5 months ko pong pag-upo is wala pa po akong sweldo. Sa totoo po, ito po talaga ay public service, kumbaga. Gusto ko po talaga na iangat ang ating bayan, gusto ko pong mag-serve sa ating mga kabataan at gusto ko pong mamuhay na maging inspirasyon ng ating mga kabataan. Ayan. At shoutout po sa ating nanonood, King Wendy Tan, Hannah Victoria Fabelia, J. Mark Laracas Estrada, si Jenny Mataak, uy, sabi niya, oh. Ayan. At si Jayran Largado, magandang araw po, shoutout. Si Pemex Relax, ayan, magandang araw po sa inyong lahat. So, interesado ako, bakit nga ba ganito yung mga pananalita ni SK Apo Largado? Bakit parang alam na alam mo yung ginagawa mo? SK, ano ba ang, alam mo sa totoo, medyo malikot ang isip ko no? Ano ba ang napakalaking ambag ng nanay mong isang guro at merong ganitong Apo Largado? Sa totoo lang po, ako po ay napagalitan na ni Mami na nagdugo yung ilong ko nung umikot ako ng 8 barangay. Sa totoo lang. Sabi niya, ano anak? Ba't ang aga mo magising? Gusto mo agad magtrabaho? Sabi ko, Mi, nilagay tayo dito ng mga tao dahil may purpose tayo. Sabi nga ni Lord, ang nahiling ko lang sa Kanya lagi kapag nagdadasal ako. Lord, naiyak tuloy ako. Go ahead. Sabi ko, Lord, dalhin mo lang ako kung saan mo ako gusto dalhin. Sabi ko sa sarili ko. Tapos yun, sobrang blessed ko po dahil December, graduate po ako tapos naging PPSK president po ako. Tapos yun po, sobrang init pa po ng pagtanggap ng mga tao sa akin. Sabi ko, abalik ko po lahat. Abalik ko. Gusto ko pong maging inspirasyon ng mga bata para in the near future, hindi po sila mapabaya. Dahil po, galing po ako sa broken family. Sa totoo lang. Kaya sabi ko sa sarili ko, marami akong bata ma-inspire at matutulungan at matutuwa sila na ako yung naging inspirasyon nila. Yun lang po sa nasa isip ko lagi. Nakaka-touch, SK, nakakataba ng puso, sa ating mga kabataan, ako, naging leader din ako ng kabataan during my time. Sabi ko nga, yung tanong ko, medyo malikot ang isip ko, pasensya na, pinaiyak kita, SK, Okay lang po. Sabi ko, ano ba ang pinanggalingan at pinaguhugutan ni SK, dahil maraming gustong pumosisyon sa posisyon mo. Pero nagagawa ba yung serbisyong gaya ng nagagawa mo ngayon? Di ba? So, ngayon, naiintindihan na natin. Mayroong pinaghugutan May pinaghuhugutan. Sabi nga niya, gusto niyang maipadama, hindi man niya naranasan yung kakumpletuhan, Sabi nga, from broken family, si nanay lang niya. Na si nanay naman niya, talagang di matatawaran din, sigurado ang serbisyo. Dahil isang ang guro. Opo.
Kasi kung wala kang nakita na ehemplo, hindi mo rin ito magagawa eh, di ba? Alam naman natin ang buhay ng mga guro, kaya shout out sa ating mga guro. Yan sa Marinduque National High School, sa lahat ng guro na maagang gumigising, talagang sa hanggang gabi, hanggang sa buong maghapon ay gumagawa public service. At ito siguro SK ang isa rin sa produkto ka nito. Ano po, kumbagay hinubog ng panahon po dahil sa totoo lang po yung nabanggit ko nga ni po na yung lolo ko is amputated. Ako po yung nag-aalaga siya bago po ako maging SK ilang 2023 ng May, ako po ay nag-aalaga doon sa lolo ko amputated. Yung gising po niya, yung body clock na niya is buhay po siya. Gising po siya is gabi. Syempre po ako bilang anak, ang gusto ko pong maitulong sa magulang ko is wala pa po akong financial. Ang natutulong ko po sa kanya ay yung pagtulong ko na lang sa akin tatay. Ako po yung iimpis ng kanyang mga kalat. Syempre yung kasama na natin yung kanilang mga pupo, tapos yung kanilang mga damit. Ako po yun lahat. Ako pong umako ng sa totoo lang po, ano po yun, gawain po ng isang anak niya. Pero gusto ko po bilang tulong na rin po sa aking magulang, gagawin ko po yun ng bukal sa loob ko para matulungan ko po ang aking magulang. Ganun po. So, mas naiintindihan natin ngayon. Alam niyo po, pag may pinagdaanan ka sa buhay, mas parang nagiging matured ka eh, no? Doon sa mga tungkulin na mayroon ka. Ano po? Hindi nang tatanong, ako ay naging independent din eh. Nung panahon ng aking kabataan, naging independent din po ako. Sabi ko nga, napagdaan natin ng hirap, tumayo din tayo, hindi lang kapatid, magulang. At sabi nga natin yun yung isang magaling na leader. Kapag marami siyang pinagdaanan sa kanyang buhay. Kasi nai-apply niya from her life, from his life, gaya ni SK, kumbaga naranasan niya eh. Kung nagawa niya from doon sa kanyang sariling pamilya, sa kanyang bahay, ay kaya niya ding gawin para sa kanyang lipunan o sa kanyang komunidad at sa kanyang barangay na pinagsisilbihan ngayon. And siguro related na rin ito dahil alam naman natin nagtapos siya ng criminology, at alam naman natin na isa rin sa training dyan ay talagang yung hindi lamang para pag-aralan, i-control yung crime, kundi yung tinatawag na serbisyo publiko. Tama ba tayo dyan, SK? Nung ako po ay nag-aaral ng college, ako po ay working student, nagagalit po ang aking magulang kapag nagbibiyahe po ako sa Food Panda. Shoutout po sa aking nanay na hindi ko po sa kanya po ito nasabi. Ako po ay unang step ko po noon, nakakita po ako ng Food Panda nag-bike. Sabi ko sa sarili ko, why not bumili ako noon, isugal ko yung isang allowance. Di bumili po ako ng bike worth na 7,000. Sabi ko, mabili ako nito. Tapos, syempre wala na po akong choice kundi bumiyahe dahil wala akong allowance. Ang ginawa ko po noon, from Sampaloc papuntang San Juan, which is puro pataas. Bago ako makarating ng San Juan, pagod na po ako at nakabike ako. Sabi ko sa sarili ko, siguro ito yung sign ni Lord para ako'y maging independent sa buhay. Habang nag-drive po ako, nadaan po ako sa magagandang bahay. Sabi ko, balang araw, makakabili ako niyan. Drive po ako, tapos hanggang sa nakakapag-deliver ako, tapos pagbalik ko, pasok umaga, 8 a.m. Pasok ako. Tapos, malabas po ako alas 6. Ako po ay fitness enthusiast, nag-gym pa po ako pagkalabas ko 6 PM hanggang 8 PM. Tapos after ko po noon mga 9 PM, nagabiyahe po ako hanggang alas 4 ng madaling araw. Nagabike lang po ako, Food Panda nakabike. Kung ayaw nyo po maniwala, pwede nyo pong i-visit yung Facebook ko tsaka IG, nandun po lahat yung aking paghirap sa buhay. Tapos, after 2 months, nakaipon po ako ng pambili ng motor. Ayun, naging isa ko po yung investment na, kumbaga sabi ko, ito naman ay abiling ko para pang trabaho din. Tapos yun, medyo lumuwag na po ang aking sitwasyon, nakabili na ako motor, mas lumaki na po yung kita ko at yung kita ko na po na yun, hindi na po ako nahingi sa aking magulang ng financial at yun na po nagamit ko sa pampaaral ko nung mga panahong college ako. Sir Blair, nanonood si Sir Blair. Sabi ni Sir Blair, ang galing. Experience is the best teacher. Ano po? Yun po talaga. Parang si Sir Blair, ganyan din nung panahon ng pandemya. Talagang bumababa
bumaba sa barangay at nagsiservisyo. Nakikita ko ngayon sa inyo, hindi sa binubuhat natin ang bangko para kay SK. Malalaman mo kasi kung ano yung pangangailangan ng iyong kapwa kabataan kung bababa ka sa iyong barangay. Opo. Makikita mo kung anong kakulangan at ano yung pwede mong itulong in your small capacity sa iyong barangay. Kaya nga, SK, sa totoo, ang dami nating pag-uusapan. Pero dito pa lang, kung iintindihin ito ng ating mga SK na naandyan ngayon, kung gusto nyo makapagserbisyo ng maayos, subukan nyo bumaba. Subukan nyo ikutin, pakinggan, ano ba yung problema ng ating kabataan, And alam mo, ang ganda nung programa mo, SK, na sabi mo, pati ngayon yung mga parents kasama sa orientation. Oo, dahil sa totoo po, sa aming pong pagpupulong sa provincial level, ay tinitingnan din namin na siguro napapanahonan na hindi lamang tingnan at pukusan yung kabataan, kundi maging yung tahanan, ay maging ma-educate na din kung ano ba talaga yung millennial ngayon, Dahil marami sa totoo, kahit ako, may anak din ako dalaga na rin anak ko. Minsan, parang iba doon sa aming panahon Hindi ko maintindihan yung, di ba? Yung mga lingwahe ng kabataan, parang iba doon sa aming panahon, Hindi ko naman sinasabing matanda na ako, pero may kakaiba. Kasi kami daw ay millennial na kayo yung ang katotohanan Gen Z. Kayo Gen Z. Gen Z po. Gen Z. Ang katotohanan po diyan ay dahil din po sa online world at sobrang dami na pong platform nating napupuntahan ng ating mga bata. Kaya kailangan po din sila ma-orient kung saan po talaga sila, hanggang saan ang limit nila dun sa mga bagay na ganun. Ganun. So, pag-usapan na natin SK dahil alam mo, last administration, talagang naging problema ng ating mga sangguniang kabataan yung hindi sila makapagserbisyo dahil nga doon sa kakulangan at problema sa pondo. May pondo naman, actually may pondo naman. Kanya lang nga may problema sa quorum, may problema po doon sa kailang mga band, at iba't iba pa. So sa ngayon, ano na ba, bago tayo mag-break maya-maya, ano na ba ang sitwasyon ng inyong mga SK, ng inyong mga barangay? Kumusta na ba yung flow ng inyong financial status para kayo makapagserbisyo? Sa totoo lang po, ang bayan ng Mugpog ay may dalawa na pong ready mag-implement next week, next week. At sa amin po, ang barangay ng Bukbuk at Laon na lamang po ang kailangan ng tulong ng Sangguniang Panlalawigan para sa appoint ng kanilang mga SK, dahil meron po dito sa amin na talaga pong kulang sa SK, kulang sa quorum. Sinuggest ko na po ito sa aming president na si Bertinos Valencia na sana'y bigyan tuunan ng pansin ng ating mga SK kagawad na kumbagay wala pong quorum, mga lugar na at barangay na walang quorum, kasi po kawawa naman po yung mga pondo na hindi malalabas. Ang sa totoo lang po, tayo ay hindi mawawalan. Ang mawawalan ay ating mga kabataan at ng mga nasasakupan. Sa totoo lang po. Kaya po, bigyan po natin ng pansin sana, makapaglunsad ng election sa ating mga barangay na, piling barangay na wala pa pong quorum. Sana po matulungan po natin. Thank you po. At nanonood, sabi nga dito nung ating mga tagapanood, napakasipag, so proud of you, keep it up, sabi ni Sir Blair Di Maano. Jeron Largado, magandang hapon, shoutout sa iyo. Napnap Largado, proud of you, press. Ayan. Kapatid ko yun. Kapatid mo ito. At alam mo, may nanonood pa dito sa iyo. Oo. Ano ito, panganay sa iyo? Shoutout ko din po si PMX Relox. Pero may mas proud sa iyo dito. Sabi dito, so proud of you, anak. I love you. Ayan. Si mother mo. Lagi kong nasabi sa iyo pag birthday mo. Abi ko sa yung buhay na hindi mo na-expect. Ay, kahit siguro magulang yun ang pangarap sa anak ko. At nakaka-proud talaga ito. Kilala ko pala si mami mo, Ma'am Hazel. Shout out sa iyo. Si Perlita Lutiaco, di ka nag-iisa kasi ang kahirapan ay susi ng tagumpay. Ayan. Sabi ni Sir Blair again, battle scars, galing. Ayan. Sherlyn Monreal, ayan, may baka pa-hard pa dinit, may clap-clap pa. Bayrant Ravid Vilesan, Shalout Councilor Apo, Olive Largado, so proud pinsan, SK President. Sino pa ito? Si Azodnim
S. Buhay ba? Salute sa iyo, Pres Apo Largado. Ayan, at napakaganda ng ating talakayin ngayon, ngayong hapong ito. At sa mga kabataan, i-share niyo po ito at baka makakuha po kayo ng mga aral dito at marami pa tayong pag-uusapan sa second half ng ating programa. Ano po? So, magbabalik po tayo pagkatapos po ng ilang mahalagang paalala at balikan natin ang ating mga pag-uusapan pa dito sa ating programa. Kasama ang PPSK President ng Bayan ng Mugpog, si Direk Apple Largado III. Pag po kayo maalis, magbabalik po tayo. Bakasyong grande ba para sa tropa at buong pamilya? Tara na sa Malindig Skies and Seas Hotel na matatagpuan sa Isosa Street Corner, Salvacion Street, Barangay 3 Poblacion, Buena Vista, Marinduque. Mabusog sa kanilang masasarap na pagkain sa kanilang restaurant. At hindi lang yan, easy to explore na rin ang iba't ibang tourist destination sa Marinduque. At huwag nyo rin kalimutan ang kanilang rooftop deck kung saan pwede mong i-enjoy ang 360-degree view ng buong bayan. Kasama na ang scenic Mount Malindig at ang makapigil hiningang coastal shore ng Buena Vista. Para sa reservation at katanungan, pwede silang tawagan sa telepono bilang 042-332-2463 or pwede ring mag-email sa kanilang email address at malindigskiesandseas@gmail.com or mag-message sa kanilang Facebook page. I-book na ang inyong dream vacation ngayon. Tara na at magtungo sa Malindig Skies and Seas Hotel, your gateway to unforgettable journey. Your adventure begins here. Ayan na tayo po dumako na sa isang segment ng ating palatuntunan, ang isang aksyon ng ating mga kabarangay. Ito po ang tinatawag nating pitik ng kabarangay. Ito po yung segment natin kung saan binibigyan natin ng daan yung mga aksyon, mabuting gawa at kung meron na mga pinapaabot din sa atin ng mga reklamo, binibigyan din natin ng daan at ikino-coordinate natin sa kinuukulan, especially sa ating mga barangay official. At ngayon pong hapong ito, ay atin pong bibigyan po ng daan. Ito pong isa pong ipinaabot po sa atin, napitikan po ito ng mga mababuting gawa. Yan, sa barangay. At ito po yung may kinalaman po dito sa isang programa. Anong nakalagay dyan, isa-isa do sa name ng kailang program? Meron ba tayong nakalagay? O sige, bibigyan na lang natin dito ng daan. Yung programa pong ito ay pinamagatang Barkada. Ayan, Barkada. Ang abbreviation po ay Barkada, Barangay at Kalinisan Day. Every Saturday po ito ginagawa. At saan po itong barangay? Pakita natin yung picture, isa-isa. Ayan. At ito po ay yung sama-samang paglilinis mula sa multi-sectoral group, kasama po ang sangguniang barangay ng Barangay Masiga. Ayan, sa Barangay Masiga pala itong napitikan na ito. Ang Matoda, ang Mawasa, ang Matoda yata ito yung sa Tricycle Drivers Association ng Masiga, yung Marinduque o Masiga Water Service, ang ating mga youths at sangguniang kabataan, ganon din ang PRRM, ganon din ang MASEC, ang KM, ang Fisher Fox at ang mga local farmers po natin sa Barangay Masiga. So, nakita natin, yan, nakikita nyo yung mga video, mga video clips at may mga picture pa ba tayo? May isa-isa, pakita din natin. At ito palang mga gawaing ito ay ginagawa regular diyan po sa Barangay Masiga every Saturday alas 6 ng umaga. So, napakaganda nito. Actually, ito pong ganitong gawain ay hindi lamang nagbibigay ng pangkalinisang programa, ito rin ay nagbibigay po ng ugnayan at bonding dito sa ating mga kabarangay. Dahil hindi lang mga barangay official po narito, ang kabahagi po nito maging ang ating mga mamamayan, multi-sectoral group nga po ito dahil iba't ibang mga asosasyon o grupo
ang sama-sama pong nagsasagawa nito. Ano po? So sana po lahat ng mga barangay ay may mga ganitong gawain, ano po, at tularan po yung ganitong serbisyo na ginagawa mula diyan po sa Barangay Masiga sa bayan po ng Gasan. Ano po? Kaya ang masasabi natin sa ating mga taga-Barangay Masiga, mabuhay po kayo sa inyong mabubuting gawain. Kudos po sa inyo, ano? Sapagkat ito mabuting gawain ito, ang magbibenepisyo po ay hindi lamang po ang ating mga barangay, kundi ang ating lahat ng mamamayan dyan po sa Barangay Masiga. Ipinagmamalaki ko po kayo sapagkat ako po ay taga-Barangay Masiga din. Sana po lahat po tayo magkaisa na ituloy-tuloy po ito ang ganitong uri na magandang gawain. Ang pangalan po ng ganitong gawain na ginagawa po ngayon dyan ay barkada. Yan, barkadahan sa kalinisan ang ating mga kabarangay diyan po sa Barangay Masiga. Mabuhay po kayo at kay Kapitan na Jennifer Enriquez at sa po ng sangguniang barangay ng Masiga at lahat po ng mga volunteers. Ayan, mabuhay po kayo at ipagpatuloy po nyo ang isang mabuting gawain yan. Barkada po tayo. Ayan, natuloy-tuloy na po tayo sa atin pong programa, ang ating pong Aksyon Barangay at balikan po natin at ating pong kasama sa ating programa ang isa sa leader po ng kabataan, ang PPSK President ng Bayan po ng Mugpog, si Sir Apple o SK Apple Largado III na ngayon ay pinagmamalaki din ng kanyang mahal na ina. Ayan, shoutout po sa lahat po na nanonood po natin, maging sa kapatid at magulang ni Sir Apple. Sir Apple, ano ang masasabi mo? Baka may gusto kang i-shoutout bago tayo magtuloy-tuloy. Shoutout ko lang po si Mami Hazel Largado dyan sa Marinduque National High School at ang aking pong kapatid na Sidna Prey Largado at ang sangguniang kabataan ng Mataas na Bayan po, bumubuo po, Junjun Seldas, shoutout sa iyo pare. Tsaka sa sangguniang barangay po namin, Lola Cap Milagros at sa mga members po natin. At syempre po sa buong SK na Mugpog at ang ating pong Mayor, Mayor Leo at sa ating pong sangguniang bayan na Mugpog, Vice Mayor Jonat Garcia at sa ating pong Congressman Lord Alan Velasco at kay Tatay Gov po, kay Tatay Gov Presby at kay PA Mike po. Maraming salamat po sa inyo. Kay Vice Adeline po, thank you din po. Ayan, at sa lahat po ng ating mga tagapanood, sa ating mga LED viewers, sa ating Marinduque News Network, MNN TV3 at sa ating nanonood din po sa DJAR Media Online at ganoon din po sa Lucky 7 Channel 3. Ayan, at basahin natin iba pa na ditong mga pagbati at mga comment. Ayan, si Olive Largado, proud pinsan. Sino pa ito? Perlita Luchaco. Marami tayong ganyan ang karanasan. Ayan, siyempre po, hindi kasi natin maiintindihan ang isang gawain kung hindi natin ito susubukan. Ano po? Hindi ako against din dyan, SK na minsan mag-explore ang ating mga kabataan in right perspective lang siguro. Wag naman sobra-sobrang, kumbaga, yung gagawin natin. Kumbaga, ma-explore tayo para meron tayong matutunan. Ano po? SK, ano ang gusto mong ibahagi? Ano ba yung mga iba pang mga ginawa mo at ginagawa mo na ngayon na ibabahagi mo sa iyong kapwa kabataan? Gusto ko pong matuto ang ating mga kabataan na mag-explore pero may limit po. Sana po limitahan nila yung alam naman po natin na ang ating kabataan ay kailangan ng guide ng ating mga magulang kung paano sila mag-react sa bawat situation na nangyari sa kanila. Kasi po, sabi nga ni po ng matatanda na pag sumama ka sa bulok na kamatis, edi mabubulok ka na rin. Edi sana po yung samahan po natin is yung may thinking na umangat, kumbaga magkaroon ng pangarap, yung mabuild yung personality na independent na nag-strive po sa kanilang buhay. Ganun po, parang live to inspire people. Ganun. Parang madalang ko mapakinggan yan na SK, yung mga ganyan mga salubikain na nakatatanda, parang, Ma'am Hazel, parang doon tayo magkasama nito na tayo ay nag-talk, Ayan, nagkasama kami ni Mami mo sa isang, isang company na nag-network kami nung una. Ayan. So, ayan, tuloy-tuloy po tayo, at SK, pag-usapan natin, kanina bago tayo mag-break, pinag-usapan natin about dito sa financial status po ninyo.
tanong lang natin, kasi nga nung nakaraan na interview natin ang TESDA Opo. at ang DILG regarding nga dito sa malaking problema nga ninyo ng ating mga SK sa mga barangay, doon nga sa pag-disburse Opo. at paggastos po ng pondo, nakalat naman talaga para sa inyo. So ano na yung status ngayon at ano na ba yung mga nangyayari po ngayon para naiintindihan natin ng iyong mga kasamang SK kung ano pa yung mga ginagawa ninyo? Sa katunayan po, by Friday po sa 16 bukas, meron po kaming meeting ng buong SK kasama ang ating mga kagawaran ng mga SK at ang mga treasurer secretary. Bali, dito po may mga in-invite po kami, ang COA, ang TESDA at ang BTR para po maglahad sa amin ng mga process at kung paano po namin mas mabilis na makakapag-implement ng mga budget ng bawat barangay. At dito po, kasama po namin ang LYDO na Mugpog na si Sir Ron Levelo. Maraming salamat po sa inyong pagmamahal. At abanggitin ko na rin po ang DALG, kasama po namin ito sa meeting. At nakatap din po kami sa PNP, COMELEC at BFP. Shoutout po kay Tita Glenda at kay Ma'am Arago sa DLG. At kay Tita Celia sa bookkeeping na patuloy na sumusuporta sa aming papel. Pag may problema po kami, sa kanya po kami nagpa-check. Tita, ano po kayong problema dito sa mga ganito? Siya po yung nakaano sa amin, nakaantabay, kumbaga. Keep updated po kami sa kung ano yung mga kailangan ipasa, mga ganyan. So far po, meron po tayong 10 approved budget sa Sangguniang Bayan at yung mga the rest is nasa budgeting at nasa queuing po ng ating ng Sangguniang Bayan. Naghahintay po sila para sa first reading at by next week first reading, by next week is second reading. Abang-abang po yung mga barangay ng Mugpog para sa ating mga pag-approve sa Sangguniang Bayan at ako na pong bahala sa inyo Sangguniang Bayan. Ako na pong bahala sa inyo para lahat tayo approve. Ayan. So, ang mga SK president o mga SK chairman natin, chairperson, chairwoman, ayan. Pero syempre, alalayan naman yung inyong SK president. Baka naman mamaya ay hinahayaan na lang ninyo. So, syempre, in your capacity sa inyong mga barangay, alam nyo, nakakatuwa na may nagmamalasakit serbisyo publiko at malasakit. Sabi ko nga, kung wala pong malasakit, yan ang naging problema nung una. Hindi ko naman sinasabi na hindi pinagmalasakitan, pero ang dami kasing mga barrier ng mga nakaraan. Pero ngayon, sabi nga ni SK, talagang siya mismo nagtatanong, ano ba yung kailangan? Kasi mahalaga po yun na i-coordinate para at least maintindihan ko ano ba yung mga kulang. Huwag nating hintay na bababa pa sa atin, maghihintay na lang tayo ng patak ng ulan kung kailan uulan. So, kaya nga tayo nilagay dyan ng ating kapwa kabataan para magserbisyo. Tama ba tayo dyan, SK? Sabi nga ni po sa Bible na ang nagapakababa ay siyang itinataas. Bakit hindi natin gayahin ng kabataan na ino-offer natin yung sarili natin para open tayo sa lahat ng suggestion, sa lahat ng gusto nila mangyari. Nasa atin naman po yun kung alin yung susundin natin at salain natin yung mabuti mangyayari sa atin at ikabubuti na nakararami po. Sabi ko nga, SK, ariin natin na wala pa rin po tayong alam. Dahil habang tayo nag-servisyo at gumagawa, doon tayo natututo. Nilagay tayo dyan, hindi lamang para mag-servisyo, kundi para matuto tayo. At yun namang ating natutunan, ibahagi naman natin sa ating mga kapwa kabataan. So, as of now, SK, may mga ilang porsyento na kaya sa tingin mo yung status nitong ating pag-aasikaso ng mga papel, especially nga bookkeeping, ang kinakailangan natin makapag-comply itong ating mga SK organization para makagalaw na nga sila sa kailang budgeting. Bali po, by Friday po, ngayon nga ni pong February 16 ay meron po kami meeting kasama po dito yung sa schedule ng ating mga treasurer kung kailan yung step 2 nila sa training. Dahil po hindi pa po yun count as yung unang training nila ay yun ay certification pala po. Bali po, mag-ready po kami para sa next step natin para ang Bayan ng Mugpog ay lahat ay makapag-implement po talaga at yun ang pangako ko sa kanila na atin ang awit na to, ang awit ng kabataan talaga. Ayan, oo. And lahat ba nakapag-comply na doon sa first requirements na yun? Sa totoo lang po, yung first requirement po natin ay kompleto po ang Bayan ng Mugpog sa certification.
Yun po, yun lang po mapapagmalaki ng bayan ng Mugpog. At siguro napakaganda din dahil kung may nag-guide, mahirap din talagang gumawa ka ng, sabi mo nga, from blank paper, ano? Pero pag may ginaguide, at least na andyan ka, na ginaguide mo rin yung kapwa kabataan. O yung kasama mo pala yung mga yung mga officer, baka pwede nating batiin at banggitin din. Binabati ko po yung yung lagi ko pong kasama na SK ng market site, si Ram Cyrus Monsanto, best friend ko po yan. At ang ating pong vice president sa PPSK ng Mugpog, si Princess Saji. Thank you po sa inyong suporta, at kay Ivan Lebelo po, na lagi ko rin po kasama sa mga sayawan kapag mag-speech ako. Sila po yung photographer, sila po yung ang bayad lang po dyan na inom. Joke lang. Oo. Wag naman kasobrahan. Oo. Tamang chill lang. Oo. May nanonood dito, Sir SK, ayan, may binabati din, daming talagang mabenta. Si Kervin Celdas, proud Uther de Largado, watching from BDO Paranaque. Shoutout sa iyo, pale. Si Perlita Luciaco, ayan. Si Lagran Byron RC, nice one. PPSK Apple Largado, support laang kami dini ay. Ayan, nag-comment din si mami mo. Si Jail Nerban Montenegro from Australia, nanonood din. SK Mugpog. At sabi niya, great job SK Apple. Hazen Camel Lumbon, ayan. Good luck to PPSK Apple Largado, keep it up. We are so proud of you from Sangguniang Barangay ng Mataas na Bayan, Mugpog. Love, love. Ayan. Go ahead, baka may mga gusto ka pang idagdag sa ating pinag-uusapan ngayon. Madagdag ko lang po ulitin ko po yung sa March natin na free TDC po sa bayan ng Mugpog. Ang schedule po nito ay March 11 to 12, March 18 to 19 at March 20 to 21. Sana po yung attend po kayo at makisaya sa atin doon, dahil meron po akong parapol na helmet at iba pang pang motorcycle gears na magiging magiging kailangan nyo po sa kapag araw-araw, sa pang-araw-araw na biyahe ninyo. At thank you din po sa suporta ng ating mayor sa sa ating outreach program sa gaganapin ngayong Sabado sa mga seaside na barangay po natin. At sana po ituloy-tuloy lang ating gawa, at by March hindi po natatapos dito sa usap na ito ang mga plano ng SK na Mugpog. Tuloy-tuloy po kami every month magbibigay ng serbisyo sa ating mga nasasakupan at mga mahal na kabataan. Yun lang po, at thank you po ulit sa inyong pag-imbita dito sa inyong tanggapan, at mahal na mahal po namin. Mabuhay ang Bayan Mugpog at mabuhay tayo Mugpogenyo. Love you all. Thank you po. Ayan, at thank you so much Sir SK Apple Largado sa pagkakataong ito. Baka may mga gusto ka pang idagdag habang may oras pa tayo. May oras pa ba tayo? Mayroon pa. O sige. Baka may gusto ka pang idagdag. Baka may mga programa ka pa na incoming ay baka pwedeng mabanggit mo na rin. Bali po meron po kaming tinatawag na ako po pala. Merong 3E with the na program dito. 3E, unang E po is education, pangalawang E is environment, pangatlong E is economic empowerment, pang-apat is A, ang active citizenship, ang H is health. Dito po sa tatlong E, muna tayo magsimula. Ang unang-una po ay yung education. Dito sa education, ang plano po namin buong SK na Mugpog na magkaroon ng free printing, free use of laptop at free wifi ang ating mga barangay. Dito po ay nakapaloob ang e-library kung tawagin sa amin. Tapos, i-connect po namin ito sa environment. Bali dito po, connected yung education sa environment. Bakit? Bakit sila connected? Ang environment, dito po, magkakaroon sila ng voucher para sa panggamit nila ng free laptop, free wifi, at free printing. Bali, kung makakasama ka sa clean up drive, makakasama ka sa tree planting, makakasama ka sa SK Garden, at yung Eco Brick. Kumbaga, ito po'y project ng Sangguniang Barangay Eco Brick. Pero sasama na rin po namin sa Sangguniang Kabataan para kabawasan sa gawain ng ating mga barangay. Bali po ang mangyayari dito sa Clean Up Drive, pag umattend ka ng Clean Up Drive monthly, magkakaroon ka ng
10 pieces print ng free sa ating SK e-library. Tapos dito naman po sa EcoBrick, 1 brick is equivalent to to connection ng Wi-Fi. Tapos dito naman po sa sa attendance mo sa SK Garden at SK Tree Planting natin, magkakaroon ka po ng free use ng ating computer at laptop sa e-library natin. Bali, doon po napagsama ko yung education tsaka environment. Yung sa economic empowerment naman namin po, by cluster po ito. Unahin ko ang poblasyon part. Mataas na Bayan, Dulong Bayan, Villa Mendez, Gitnang Bayan, Market Site. Dito po ang plano po namin is maglungsad ng SK card. Magbibigay po kami ng SK card sa mga out of school youth nating mga kabataan para makapagsuporta sila sa kanilang mga pamilya, kanya-kanyang pamilya. Para magkaroon po baga sila ng extra income. Ang composition po nitong SK card na ito is hindi competing na mga pagkain. Tulad ng, kunwari po yung paninda ng isa is hap-hap. Alam nyo po yung hap-hap, yung kanin at pansit. Tapos sa isa naman is burger. Tapos sa isa ay mga silog. Tapos dun sa isa ay mga palamig. Para di po competing. Tsaka po yung price namin is student friendly dahil yun po ay nakaline sila. Kumbaga, nakaline na po sila sa tapat ng munisipyo na maraming student dahil doon po andun yung paaralan ng Central tsaka Academy. Doon po naka-line up at magiging rin po yun at attraction ng munisipalidad namin tuwing gabi para agawin po namin na night market ganun. Tapos dito naman po sa seaside is ang plano naman po namin is yung SK fish cart naman. Tapos dito naman po yung mga SK natin is mamimigay ng mga ng mga isda na papalakihin ng mga out of school youth natin para magkaroon sila ng palitan ng kalakal kung tawagin is barter. Syempre kung galing ka sa bayan, kailangan mo ng isda, magdala ka ng kalakal mo galing bayan papunta sa seaside. Ganun din po sa Highlands, ang mga target po namin dito sa economic empowerment is yung 45 days chicken para sa mga out of school youth. Papalakihin po nila ito at bababa namin ito sa ating pamilihang pambayan sa market site para mas bumaba yung presyo ng ating mga bilihin ng karne. Tapos yung mga biik, pamimigay ng biik. Ang strategy naman po namin dito, mamimigay po kami sa mga household. Tapos papalakihin nila. Pag nanganak na yung biik, makukuha namin yung mga anak, tas lilipat namin sa ibang household para marami pong makinabang. Tapos yung mga i-dispose na po namin is dadalhin na po namin sa pamilihang bayan para magkaroon ng high supply ng meat sa aming bayan para bumaba po yung ating presyo. Tapos plano rin po namin yung kambing sa ating mga highlands para din po sa ganong paraan para bumaba yung presyo ng meat sa ating bayan. Ganun po. Tapos next naman po is yung active citizenship. Dito naman po naka-align yung aming mga project is yung Linggo ng Kabataan na ang kasama po doon is yung Sport Fest namin. Tapos meron din po kaming yung cultural dance sports, ganun. Tapos po yun, parang competition. Tapos ang mangyayari po doon, sa end po noon, magkakaroon po ng parang party. Tapos magkakaroon po ng unity ang bawat kabataan na magpog na magsama-sama at hindi magkahiyaan. Dito na rin po nabubuo yung bagang unity na magpog at kumbaga parang magiging isang pamilya po kami sa Mugpog na nagsasama-sama. Tapos yung lastly is health. Sa health naman po natin, magkakaroon po tayo ng symposium at seminars sa mga hygiene ng ating mga kabataan. At sa symposium din po sa mga nutrition about dahil sa nutrition month natin. Doon po namin ilalagay yung sa symposium ng nutrition. Tapos mamimigay din po kami ng hygiene kit sa ating mga kabarangay para meron po yung mga papel na kung paano yung tamang paghugas ng katawan, paano yung tamang paghugas ng kamay bago kumain, mga ganun po yung mga project namin sa Mugpog.
yung sports development, parang nasakop na po yun ng active citizenship. Parang nagkaroon na po, dun sa 5 ko po nasabi, andun na po lahat, compact na yung lahat ng sektor ng ating SKs. Kaya sana po matuwa ang ating mga kababayan dito. At sana SKA suportahan din ito ng sana ating kapwa ng inyong kapwa, ba't ako'y nakasama na doon, no? Yung inyong mga kapwa kabataan at syempre ng ating mga local officials sa inyong bayan ng Mugpog. Nakakatuwa, no, SK. Nabanggit mo pati doon sa fishing ano. Actually, may programa diyan ang MSC Banoyo na pag-usapan na namin ng kanilang school din, ano. And siguro pag i-connect din natin para doon sa mga training sa pag-aalaga ng tilapia at iba pang mga tulong po mula sa kanilang paaralan ng fisheries. Ayan, at ibig sabihin pala itong guesting mo ngayon ay hindi po natatapos. Hindi po Dahil natatapos. may programa kang ngayon ay target na ibigay sa inyong mga kabarangay sa bayan po ng Mugpog. At siguro i-update mo kami diyan, ano na ba ang mangyayari dito sa Triple E with A and H, ano kaya ang magiging epekto nito, magandang epekto nito sa ating kabataan at sa bayan po ng Mugpog. Yan, at excited ako na sa susunod ay mailahad mo kung ano na mga update nito sa susunod mo na pagbisita dito sa ating palatuntunan. Mga programa na masasabi nating parang nakaka-excite, SK. Oo. Baka may gusto ka pang batiin bago tayo magtapos at gusto mong pasalamatan at may panawagan ka sa iyong kapwa kabataan. Shoutout din po pala kay Sir Anthony Luna, at sa aking pong girlfriend dyan sa Philippine Airlines. So, shoutout sa iyo. Tsaka panawagan ko po, sana suportahan po ninyo ang ating sangguniang kabataan ng Mugpog at magtulong po tayo para ibigay ang gusto at para sa ating mga kabataan. Hindi po dito natatapos ang aking serbisyo. Patuloy po akong maghahangad ng magandang kinabukasan para sa ating mga kabataan. Mahal na mahal ko po kayong lahat, at ako po ang inyong lingkod na si PPSK Apo Largado, na andito lang lagi sa inyong tabi. Thank you po. Ayan, take na pala si SK. Kaya doon sa mga dyan, naghahangad, take na. Okay. Ayan, at bago tayo magtapos, Jay Neva Montenegro, nakaka-proud ang progress. Keep it up. Si Ashley HMC, good luck. We are proud of you. At clap, clap, clap sa mga... kami gusto ka pang batiin. May abatiin pa po pala ako. Oo, sige. Shoutout sa aking katukayo, Direk Apol. Shoutout po sa inyo. Ayan, shout out sa lahat. Kay po pala, Sir Blair. Ayan, siyempre si Sir Blair. Pati si Sir Blair ay talagang nakatutok sa atin. Shoutout po sa lahat na nagapanood at nanood sa atin dyan sa ating provincial government office, sa iba't ibang mga sangay ng ating pamahalaang palalawigan. Ayan, muli po, maraming salamat. Sana po nakapulot po tayo ng maraming mga aral dito sa ating maikling tagasama-sama sa programang ito. At sa susunod ay muli nating anyayahan si SK Apo Largado III ng bayan po ng Mugpog, ang tumatayong Pangulo ng Sangguniang Kabataan sa bayan po ng Mugpog. Muli po sa lahat ng ating mga kababayan, nananawagan po ako sa lahat ng ating mga SK President sa ating mga munisipyo. Yan, ilahad na rin ninyo. Hindi competition ito, ha. Ilahad na rin ninyo ang inyo po mga magagandang programa para at least malaman ng ating mga kabataan, ng ating mga kabarangay, ano ba ang inyong papel, mahalagang papel na ginagampanan sa ating komunidad at sa ating barangay. At muli po, ako po ang inyong nakasama, ang inyong kabarangay Ka Adrian Rosales. At ito po ang programang Aksyon Barangay, kung saan tinataguyod natin ang magagandang gawain at programa na ang nag-benefits ay ang ating mga kabarangay. Sa pangalan na buo-buo na Marinduque News Network, ng ating programa Action Barangay, ng ating mga naging panauhin, si SK Apo Largado, ni Vice President Saji, at napakaganda, hindi na nakita sa camera, at ng SK din ng market site. Ayan. Maraming salamat pong muli, at hanggang sa susunod, samahan niyo po muli kami sa pagtatanghal ng ating programang Aksyon Barangay. At nawa po ay lagi nating tatandaan ang kabataan ng pag-asa ng bayan. Sabi nga ni SK, bago tayo magtapos, piliin din natin yung ating magiging kasama. Dapat yung makatutulong at makapagbibigay sa atin
ng mabuting impluensya. God bless everyone. Magandang araw. Mabuhay po kayo. Stay safe. Love, love, love. God bless. Bye-bye.